itong panahon ng Kwaresma, minamahal kong mga kapatid, ay panahon ng pagdadalisay sa atin. Ito'y panahon ng pagsusubok sa atin. Sapagkat sa pagsusubok, doon tayo dinadalisay. Kung paanong ang apoy, kung paanong ang ginto ay nagiging makinang kapag dumadaan sa apoy. Ang Kristiyano, kapag nahihirapan dahil sa mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan, doon lumalabas ang kinang ng biyaya ng Diyos sa atin na tinanggap natin noong binyag. This 40 day is an opportunity for us to realize that when we were baptized, we are given that grace to conquer sin. We were given that grace of salvation that we have to sustain in our lives by being faithful to the Lord and by being obedient to Him. Itong 40 days na ito ay panahon para alalahanin kung ano ang sasariwain natin pagdating ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutokso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Tayo po ay nasa unang linggo ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay galing sa salitang quadrigesima, ibig sabihin 40 araw. At ang 40 days, madalas po natin itong naaalala kapag may namamatay. At sa totoo lang, meron tayong maling paniniwala tungkol doon. Akala natin sa ika-40th day, umaakyat na sa langit yung kaluluwa ng mahal natin sa buhay. Di ba? Di ba? Ang tanong, sure ba kayo? Pare-pareho ba ang ugali ng tao? Kaya nga, nais kong ipaalala sa inyo na yung 40 days ay hindi katiyakan na nasa langit na yung mahal natin sa buhay. Oo, pwede tayong umasa. Kung paanong si Jesus ay umakyat sa langit 40 araw matapos ang kanyang muling pagkabuhay, pwede tayong umasa na ganun nga ang sitwasyon ng ating mga mahal sa buhay. Pero ang totoo, ang ibig sabihin ng 40 ay paglilinis. Na kung sakaling nasa purgatorio pa ang mahal natin sa buhay, nililinis ang kanyang kaluluwa, sinasamahan natin siya sa pagdarasal upang siya ay mahango mula doon sa lalong madaling panahon. Sa Biblia, yung pong 40 ay palaging nakaugnay sa paglilinis. Narinig natin sa unang pagbasa ngayon, yung paglalahad tungkol sa pangako ng Diyos sa mga tao, matapos niyang gunawin ang mundo sa pamamagitan ng malaking baha, nung umulan ng 40 araw at 40 gabi. Nilinis ang mundo mula sa lahat ng mga makasalanan. 40. Nung ang mga Israelita'y pangakuan ng lupang pangako, sila'y naglakbay muna ng 40 taon sa ilang. 40. Nilinis ang kanilang kalooban dahil sila'y hindi pa handa na makamit yung biyaya ng Diyos. Kaya naman,
Kaya naman, may mga tradisyon ang mga Hudyo, katulad ng presentasyon na ipinagdiwang natin noong February 2, kapag naging marumi ang isang tao, kinakailangan mo na siyang dalisayin ng 40 araw. Si Mama Mary, matapos na maraming dugo ang lumabas sa kanya sa panganganak, kinailangan niya maghintay ng 40 araw bago siya makapunta uli sa templo para gawin ang ritual ng paglilinis. 40. At ngayon, inaalala ni Jesus yung paglilinis sa mga Israelita sa loob ng 40 taon, ang paglilinis sa buong mundo sa loob ng 40 araw sa pamamagitan ng kanyang pagpunta sa ilang, sa pangunguna ng Espiritu Santo sa kanya, upang doon ay tuksuhin siya ni Satanas sa loob ng 40 araw. Kaya, itong panahon ng Kwaresma, minamahal kong mga kapatid, ay panahon ng pagdadalisay sa atin. Ito'y panahon ng pagsusubok sa atin. Sapagkat sa pagsusubok, doon tayo dinadalisay. Kung paanong ang ginto ay nagiging makinang kapag dumadaan sa apoy. Ang Kristiyano, kapag nahihirapan dahil sa mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan, doon lumalabas ang kinang ng biyaya ng Diyos sa atin na tinanggap natin noong binyag. This 40 day is an opportunity for us to realize that when we were baptized, we are given that grace to conquer sin. We were given that grace of salvation that we have to sustain in our lives by being faithful to the Lord and by being obedient to Him. Itong 40 days na ito ay panahon para alalahanin kung ano ang sasariwain natin pagdating ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ano po ba ang sasariwain natin pagdating ng Easter Sunday? Tanong niyo po sa akin, ano? Nagpaliwanag lang ako ng mahaba, inantok na kayo. Paano tayo matututo niyan? Imbis na maging interesado tayo, inaantok tayo kapag paliwanagan. Ang gusto lang natin, puro joke. Comedy bar yan? Uulitin ko ang tanong, ano ang sasariwain natin pagdating ng Easter Sunday? Tanong niyo sa akin, ano? Ang pagsasariwa ng mga pangako natin sa binyag. Traditionally, ngayong araw na to, tinatanggap din sa simbahan yung mga gustong magpabinyag, nabibinyagan sa Easter Sunday. At kasabay nilang tatanggap ng binyag, tayong muling mangangako nung mga ipinangako natin sa binyag. Kaya ngayon ay parang introduction sa buong season of Lent. Ano yung binyag? Ang binyag, kagaya ng tubig na luminis sa mundo, sabi ni San Pablo sa 2nd pagbasa natin ngayon, ang binyag nilinis yung ating pagkatao mula sa lahat ng kasalanan. Pero ano ang sabi ni San Pablo? Ito'y hindi lang paglilinis ng katawan, kundi isang pangako na nagmumula sa isang malinis na budhi. Baptism is not only a grace of being saved and a grace of being cleansed from sin, but it is a promise that we make before God. At totoo naman, nung tayo binyagan, hindi lang natin tinanggap yung biyaya ng kaligtasan, hindi lang tayo nilinis mula sa kasalanan, kundi nangako tayo sa Diyos na tatalikuran natin ang kasalanan at yung kaligtasan ating paninindigan. Tanong, talaga bang pinaninindigan natin yan? Talaga bang iniiwasan natin ang kasalanan at ginagawa natin kung ano yung alam nating mabuti? At ano ang sagot doon? Hindi palagi. Yung totoo. Lagi ba kayong nakakaiwas sa tukso ng kasalanan? Oo o hindi? Hindi. Lagi ba ninyong sinusunod ang udyok na gumawa ng mabuti mula sa Espiritu Santo? Oo o hindi?
Alam nyo kung bakit? Kahit hinugasan tayo mula sa kasalanan nung tayo'y binyagan, hindi kasamang nahugasan ang hilig natin sa kasalanan. Ang tawag doon, concupiscence. Ano po ang tawag doon? Yung concupiscence sa Tagalog, ang ibig sabihin lang nun, yung hilig natin sa kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit natin nasasabi, Father, bakit masarap gawin ang bawal? Dahil ang tukso, laging kaakit-akit sa paningin ng tao. Tama o mali? Kaya nga ang panahon ng Kwaresma ay panahon na maging aware tayo na nandyan sa atin yung hilig sa paggawa ng masama. Pero nandyan din sa kalooban mo ang biyaya na ito'y tanggihan at ang oohan mo ay yung tawag sa pagpapakabanal. Kaya nga 3 disiplina ang iminumungkahi sa atin. At ano yung 3 disiplina na yon ngayong panahon ng Kwaresma? Fasting, almsgiving, and prayer. Pakiulit nga po. Pag-aayuno, pagkakawanggawa, at panalangin. Dahil sa pag-aayuno, nilalabanan natin ang tukso ng pagiging matakaw. Sa pag-aayuno, hindi lang pagkain ang ating tinatanggihan, kundi ang layaw ng laman kasama na ang kahalayan. Kaya nga kung kaya mong disiplinahin ang katawan mo sa pag-iwas sa pagkain, lahat ng klase ng laman kaya mong tanggihan. You know what I mean. Sa pagkakawanggawa, ano ang nilalabanan nating tukso? Ang tukso ng karamutan at kasakiman na makita mong hindi lahat ng mabubuting bagay para sa iyo upang angkinin, kundi may kakayanan ka para ito'y ibahagi, lalo na sa nangangailangan. Amen ba yon? At kapag tayo inaanyayahan ng simbahan na manalangin, nilalabanan natin ang tukso ng katamaran at kasinungalingan. Bakit? Ano ba ang madalas na kalaban ng pagsisimba at ng pagdarasal? Katamaran. Hindi maipagpalit yung pag-i-scroll ng walang kakwenta-kwenta sa cellphone. Hindi maipagpalit yung panonood ng kung ano-anong palabas kaysa sa oras sa panalangin. Itutulog na lang, ise-cellphone pa. Nung walang gadget, ano bang ginagawa natin bago matulog? Hindi ba nakapagninilay tayo kahit papano't nakapagdarasal? Nung wala pang gadgets, pagising natin sa umaga, ano bang ginagawa natin karamihan? Yung mga may edad nagwawalis ng bakuran, tahimik na nakikinig sa himig ng kalikasan at doon nakakapagnilay at nakapagdarasal kahit papaano. Ano ba ang ginagawa natin nung panahong wala pang gadgets at nung panahon na wala pang mga malls? Hindi ba lahat naman ng tao nagsisimba? Ngayon, nasaan na tayo pagkatapos ng Ash Wednesday? Buti kayo, nandito kayo. Yung iba, kasama ng nabura ng abo sa kanilang noo ang alaala na kailangan palang magsimba. Kaya biro nga ng isang pari, mainam siguro, Father, para mapasimba natin ang mga tao, linggo-linggo gawin nating Ash Wednesday. Magpahid tayo ng abo. Gusto nyo yon? At panguli, kapag tayo ay nananalangin, tinatanggihan natin ang tukso ng kasinungalingan. Bakit? It is in prayer that we confront the truth about ourselves. Kapag nagdarasal tayo, na ipapakita ng Diyos sa atin ang kalagayan ng ating kaluluwa. Tama o mali? At nakikita natin ang katotohanan na mahina tayo at kailangan natin siya.
Amen? Kaya nga, hinahayaan din ng Diyos na tayo'y humarap sa tukso ng kasalanan, sapagkat sa kabila ng ating kahinaan, doon natin nare-realize ang kanyang kapangyarihan. Sabi ni San Pablo, "In your weakness, my grace reaches perfection." Sa inyong kahinaan, natatampok ang aking kapangyarihan. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, habang dinadalisay ang ating kalooban sa pamamagitan ng pag-uusisa din ng ating budhi, sana kapag na-realize nating naging makasalanan pala tayo, dumulog tayo sa sakramento ng kumpisal. Purification is not our personal efforts alone. Hindi yan personal na pagsusumikap lang na susuriin mo ang budhi mo para makita mo kung ano ang mga dapat linisin ng Diyos sa iyo. Ganap kang malilinis kung ikaw ay dudulog sa sakramento ng kumpisal at tatanggapin mo ang awa ng Panginoon. Ito ang pangalawang buhos sa iyo ng tubig. Kung binuhusan ka ng tubig ng binyag upang alisin sa iyo ang lahat ng kasalanan, lalo na ang kasalanang mana, lahat ng kasalanan ginawa mo dahil sa hilig mo sa kasalanan at pagbigay mo sa tukso, pinapatawad sa kumpisal. At pangalawa, hindi lang tayo bubuhusan ng tubig ng awa ng Diyos sa kumpisal. Hayaan nating buhusan din tayo ng dugo ni Kristo sa bawat Eucharistia na ating dinadaluhan. Maging matyaga tayong magsimba, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, sapagkat ang totoo, tayo'y mahina at kailangan natin ng awa at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.